May gwardiya dyan, dalawa mga idol. Eto na sila. Hinampas sa ulo, tapos nagdala na po ng maso yung isa. Grabe mga idol, oh. Etong jewelry store na to, o itong pawn shop na to mga idol, isa sa pinakakilalang vlogger ang may-ari po nito mga idol. Meron pong laro dito sa ginawa po nilang pangraransak. Sabi po kasi dito mga idol, update, suspect sa pagpanulis, taga Leyte. Ang layo-layo ninyo? Dito kayo sa Davao City pumunta? Coincidence lang ba talaga? Para ba kumalat yung balita na itong Davao City hindi na safe? Coincidence lang po ba talaga ang nangyayari dito sa amin sa Davao City? Grabe mga idol yung balitang nakita po natin kanina. Isa pong napakalakas na loob na nang ransak po sa isang pawn shop dito po sa amin sa Davao City. Banda dyan po sa may San Pedro Street, Ilustre. Meron lang po tayong napansin dito po sa ginawa nila dahil po umagang-umaga mga idol, ang lakas talaga ng loob. Ito po mga Lodi, ang actual footage po na nangyari pong robbery dyan po sa San Pedro Street, Ilustre mga idol. Tingnan nyo po. Yan o. May gwardiya dyan, dalawa mga idol. Ito na sila. Hinampas sa ulo. Tapos nagdala na po ng maso yung isa. Yan. Grabe mga idol, oh. Bumunot na ng napakahaba naman ng armas na yan. Isa, dalawa. Tingin ko tatlo sila mga idol. Grabe, no? Kuntik pang naano yung isa, nadamay. Ayan, no? Pinadapa na mga idol. Ayan, pinagwawasak na po yung glass at kinuha po yung mga alahas. Meron lang po tayong napansin dito sa nangyari mga idol, ha. Etong jewelry store na to o itong pawn shop na to mga idol, isa sa pinakakilalang vlogger ang may-ari po nito mga idol. Papakilala ko po sa inyo mamaya mga idol. Yan po ang nakakapagtaka bakit ito po ang niransak nila. Bigating tao po ang may-ari nito mga idol. Wala po talaga silang lusot dito. At ang nakakapagtaka dyan mga idol, no? Bakit sa Davao City nyo ginawa? Nahihinaan ba kayo sa anak ni Tatay Duterte kaya naglakas loob kayo dito? Dahil laganap po yung krimen, di ba, sa iba't ibang parte ng ating lugar. Diyan po sa Manila, Cebu. Tapos laganap po yung droga. So, eto na. Ang nangyari kasi mga idol, pumalya po yung motor na pangtakas po nung mga nangransak. Ito po yung actual video mga Lodyo, kung saan po sila na-stack up mga idol dahil pumalya ang motor. Yan. Tingnan nyo po. Sa Davao City ginawa mga idol. Hindi nang hold up na. Ayun o. Hindi na, bangon ko na. Hindi umaandar yung motor. Hindi makickstart. Alam, pag-inandar ng motor, oh. Dami po naka-video nito mga idol. Ito lang po yung pinakita ko sa inyo. Marami po yung mga video na yan. I-search nyo na lang po. Robbery in Davao City, Ilustre mga idol. Yan, nakikita nyo na po yan. Gusto ko lang po talakayin kasi medyo nakakapagtaka talaga ang nangyari mga idol. Ba't ko nasabi? Nabanggit ko sa inyo mga Lodi kanina, ang may-ari nung pawn shop na kanilang niransak, isang sikat po na vlogger po yung anak. At meron din po isa pang nangyari dun sa anak na yon nung manakaraang buwan mga idol. Sinisira po nila ang Davao City. Yan po sa tingin ko. O ito mga Lodi, nahuli po yung isa dito eh. At ito pong isa na to, kuha sa CCTV ang actual na pagtakas po ng isa sa mga kasamahan po nitong ng ransak doon po sa pawn shop. Ito po. Ito po siya. Grabe, ang dami po niyang ano. Ang dami po niyang sapaw. Yan. Hinubad niya yung kanyang pantalon dyan, mga idol. Yung naka-blue na yan, yung kalbo na yan. Para sa tingin ko, ito yung ano eh. Ito yung nagdadrive siguro ng motor eh. Siya yung nakapantalon na itim na yan eh. Grabe, ito siya. Ito na siya na mga Lodi. Yan na siya. May nakapindot. May nakapindot. Ito na siya, tumatakbo na. Ito yata yung driver, mga idol. Hindi ako nagkakamali. Huwag siya lingi-lingi ba? Pumalya yung motor. Anak Tagtaka ba yun oh? Dara na sila oh. Mapay pag-ano, sus. Eto, may pagsulod. Mapay paggawas niya. Ang lupit, ang lupit. No?
Konting oras lang mga lodi yung diferensya gamay na lang nung ang pagdating ng mga pulis at doon po sa tumakas mga idol. Konting-konti lang po talaga pero hindi po yan makakalusot dito po sa amin sa Davao City. Mahuhuli at mahuhuli po yan mga idol. Tandaan nyo yan. So eto, nahuli po yung isa mga idol. Eto po yung naging sitwasyon niya nung nahuli siya dyan mga lodi. Siya po yung may hawak na armas mga idol. Ito ha, nahuli po siya dyan. Ito po daw siya mga lodi oh. Siya daw po yung may hawak na armas na yan kung hindi ako nakakamali. Tapos eto po siya ngayon, nahuli po siya. Yan, nagkahubo-hubo na. Biruin nyo mga idol, ang tinakbuhan po nilang exit point, eh yung wala pong labasan. Bangkiruhan, public market. At ang dami pong sundalo at pulis na nakaposte dyan sa mga kanto-kanto dyan. Ang pupo-po. So, ito mga lodi ang sabi sa balita. Kaya kung po sinabi na medyo meron pong laro dito sa ginawa po nilang pangraransak. Sabi po kasi dito mga idol, update, suspect sa pagpanulis, Taga Leyte. Anak ng tinapay, ang layo-layo ninyo. Dito kayo sa Davao City pumunta. Coincidence lang ba talaga? Na yung, alam nyo na, Taga Leyte rin. Akala ko ba maunlad yung Leyte? Bakit nag-iisip kayo ng masama sa ibang lugar? Hindi ko sinabi na siya yung mastermind yan mga idol ha. Yun lang po ang aking gustong ipahatid sa inyo. Akala ko ba maasenso ang bagong Pilipinas, bagong muka? Lalong-lalo na sa lugar po nito ni Speaker. Bakit dumayo pa po ang Taga Leyte para lang mangransak dito sa amin sa Davao City? Kung tama po yung balita dito sa Sunstar na Taga Leyte ra po ito. Alam nyo po ba mga idol kung magkano nagkakahalaga yung kanilang kinuhang mga gold o mga alahas? Nasa 100 million daw po yung value ng mga alahas na yun mga idol. May Rolex, meron po mga kwintas na napakalalaki po. Ang bibigat po ng timbang na mga gold na yun. At ito pa nakakapagtaka. Napakalaki po ng armas na dinala nitong suspect na nahuli po ng ating kapulisan. Paano po nakapasok yan dito sa amin? Hindi po ba na checkpoint yan? Saan po nanggaling yan? Nakalusot po ba mga idol? O talagang pinalusot? Eto ha mga lodi ha, medyo na nagigets nyo na ba yung punto ko? Kung bakit nandito po ito si Speaker? Dahil, yung sinabi ko po sa inyo kanina mga idol, yung may-ari po nung pawn shop na yun, eh kilala pong vlogger dito po sa amin sa Davao City. Sinadya ba talaga na yung kilalang vlogger dito sa amin sa Davao City na si Chris Brian, eh yung pawn shop talaga nila ang pinunteriya? Abogado po yung ama nito mga idol kung hindi ako nagkakamali ha. Napakayaman po nitong pamilya na to. Para ba kumalat yung balita na itong Davao City eh hindi na safe? Parang ganun eh. Kasi madaling kakalat ang balita nito na naransak po yung kanilang pawn shop. Ito nga po mga lodi oh, may nagtanong. Pareho po kami nang naiisip nitong nag-post mga idol na si Yang Yang. Sabi niya dito mga lodi, tatagalogin ko lang ha. Meron daw po siyang mga ilang katanungan sa nangyari po dito po sa amin sa Davao City ng panaransak ng isang pawn shop. Una daw po, bakit daw po sa Davao City na alam naman po nila na ang Davao eh mayroon pong Davao Squad, kung baga. Diba? Doon pa lang eh, matatakot ka na dapat. Pangalawang tanong niya, bakit daw po umaga po umatake para daw po ba mataas yung kanilang oras? Pwede naman daw pong hapon gawin? Mas mahirap daw po kasing hanapin kung hapon po ginawa yun. Tama naman din siya. Tapos, ito po yung pangatlo. Bakit yung pawn shop daw po ni brother o yung kilala pong vlogger dito na si Chris Brian? Para daw po ba maging trending? Diba? Sakto-sakto to mga lodi. Pang-apat, bakit daw po hindi po siniguro yung kondisyon ng motorsiklo na gagawing pangtakas nila? At pang-lima, bakit daw po walang mga helmet yung may sakay po ng motor na yon? Magiging agaw atensyon po yan sa ating mga kapulisan at sa mga traffic enforcer.
Tapos pang-anim, ano daw po yung dala nung dalawa pong kasamahan niyan, yung driver at saka po yung nasa gitna pong angkas? Bakit daw po yung isa po may hawak na barrel, long firearms po yan, meron pong 45, parang siya po lahat may hawak, pati po yung kinuhang jewelries. At ito po yung sinabi ko sa inyo kanina. Bakit po sa bangkeruhan dumaan? Masyado pong mahirap labasan yung lugar na yan, yung bangkeruhan public market na yan. Nagplano ba daw po ba talaga or planado ba talaga? Ganun po yung tanong niya, mga idol. Diba? Masyadong nakakapagtaka talaga bakit po nangyayari ito. Sigurado magte-trending po ito kapag nalaman na po siya po ng pamilya ni Chris Brian. Ito pong tinarget na mga nag-ransack po, mga idol. Tapos ito pa po ang aking sinabi kanina. Nalambingit na rin po kasi ito si Chris Brian sa illegal na droga daw po kuno. Nung time po na yan, mga idol, pinapakalat po na mga galit po sa mga Duterte na itong Davao City daw po, iutak daw po ng mga durugista. At ito po si Chris Brian, ang kanilang pinunterya sa tingin ko, pinantingan po nila. Dahil pag drug test po nila dito sa taong ito, mga idol, negative naman po. Coincident lang po ba talaga ang nangyayari dito sa amin sa Davao City? Yan po ang napakalaking question mark sa aking isipan ngayon, mga idol. Kung ba't po nangyayari dito sa amin sa Davao City to. Pinalabas po nila na ang mga empleyado ng City Hall dito po sa amin sa Davao City, meron daw po mga positive sa droga. Tapos yun nga po, isa po yan si Chris Brian, mga lodi, lalambigitin po sa illegal na droga pero negative naman po yung result. Tapos pinapalabas po kasi nung iilang mga galit po sa mga Duterte na hindi na daw po safe ang Davao City. Kaya ba nagkaroon ng ganitong klaseng pagraransak sa isang pawn shop? Umagang-umaga pa lang. Pero ang nangyari kasi, nahuli. Yan lang po muna, mga idol. Hindi ko po sinabi na ang may utak nito ang nasa picture, mga idol. Ang tanong lang dito natin kanina, bakit po taga Leyte pumasok po dito sa amin sa Davao City para lang po mangransak? Yan lang po ang katanungan. Kaya na po bahala humusga, mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.